ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kay kaimon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong maaga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatian. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Lunes, Enero 5, tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulo dinala. Klase sa pampubliko nga bulutuan, balik na subong adlaw. Guys, ang pila kasakayan pandagat sa Iloilo, ginsuspindes ang Coast Guard bangod sang shear line. Pila ka mga dalan sa Sigma Capiz, ginbaha. Back-to-back opening salvos ang Dinagyang Festival, hiwaton sa Enero 10. Hindi importante nga biyahe, dapat ipaiway suno sa PDRRMO Antique. Sobra 10,000 ka senior citizen kag PWD na rehistro sa PhilSys pinagi sa door-to-door registration sang PSA Iloilo. 13 ka OFW kag dependents nagtapos ang technical training sa General Virtual Assistance sang DICT Region 6. Siyudad sa Iloilo nagpahayag na aksyonan ang water leakage sa Iloilo Central Market. Western Visayas. May masobra 4 na kagatos ka public Wi-Fi sites ang tuig 2025. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:05 sa aga kagkaron sa detalye sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Klase sa mga pampubliko nga bulutuan, nagbalik na subong adlaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni Marian Grace Ereñeta. Wala na sa extension ng holiday break sa mga estudyante. Ini ang pahayag sa Department of Education ng DepEd Western Visayas. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sa DepEd Western Visayas, mag-resume na ang klase para sa school year 2025 to 2026, Lunes, Enero 5, tuig 2026. Madug naman nga nag-umpisa ang year-end break sa mga estudyante sa December 20, 2025. Samtang, gimpahayag man ni Escolar nga sa sini nga 2026, nakip sa mga mayor nga aktibidad sa DepEd Western Visayas, amo ang paghiwas sa Western Visayas Regional Athletic Association o Mivra amid sa Marso na panagbalayan sa Schools Division Office of Pasig City. Lakip man ang Regional Schools Press Conference o kon RSPC, Regional Festival of Talents o kon RFOT, kag ang posible nga paghiwas sa National Festival of Talents o kon NFOT sa Western Visayas. Sa kuna na naman ng pagkatutukan sa Regional Office sa nga tuig, gimpayan ni Escolar na ginmando ni OIC Regional Director Cristido Eco sa mga bulutuan nga katagan igtalupangod ang literacy kag numeracy sa mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Mayon Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginsuspindes ang Coast Guard Station ni Iloilo ang biyahe sa pila ka mga sakayan pandagat sa probinsya bangod sa naeksperyensyahan nga shear line. Sa ginpagawa nga Sea Travel Advisory sa Coast Guard Station Iloilo na apektuhan ang mga biyahe sa Concepcion, Feeder Port Island, Barangay, vice versa, Bangkal Port sa Carles, Gigantes Island, Sicogon Port, Carles Estancia Port, Bayang Port, Mataangan Port, kagin paandaman sa Coast Guard Station Iloilo.
ang mga magagmay nga mga isda nga likawan ang pagpalawod samtang malain pa kag mamadlos ang hangin sa tunga sang baybay. Suno sa Coast Guard, ginpatuman ini agud masiguro ang safety sang tanan nga pasahero kag mga sakayan. Radyo Pilipinas News. Ginbaha ang pila ka mga dalanon sa Banwa sang Sigma Capiz bangod sa mabaskog nga pagbubo sang ulan sa report sang Banwa sang Sigma. Hindi maagyan sa salakyan ang Dayhagon Cogon Road, Sitio Alimbayod sa Barangay Cogon kag Barangay Bangon-Bangon tungod sang baha nga naeksperyensyahan sang Enero 4. Wala naman sa may nabalag nga evacuee sa Banwa kag na-activate naman ang Emergency Operation Center. Sa piyak nga bahin, gindeklara na sang LGU ang suspensyon sang klase sa tanan nga level sa Lunes o kung adlaw Enero 5 bangod sang pagbaha dala sang maulanon nga tiyempo. Radyo Pilipinas News. Magapasundayag sang ilang teaser performance sa mga tribo nga magapasakop sa Dinagyang Festival 2026 sa opening salvo nga hiwaton sa Enero 10 tubtob Enero 11, walo ka mga festivals na magapasakop sa kasadyahan sa kabanwahanan na magapakita sang ila patilaw nga performance sa Sabado. Samtang 7 naman ka tribo magapaindis-indis sa Dinagyang Tribes Competition na mapasundayag sa opening salvo sa adlaw naman sang Domingo. Duwa lang ka stages sa mga performance sang tribo sa opening salvo. Ini ang Iloilo Freedom Grandstand kag ang Iloilo Sports Complex. Mangin oportunidad man ini para sa rehearsal kag blocking sang mga tribo sa bagong flow sang ila performance. Mag-umpisa ang programa alauna sang hapon. Mangin highlights sang Dinagyang Festival ang kasadyahan sa kabanwahanan sa maabot nga Enero 24 kag Dinagyang Tribes Competition sa Enero 25. Radyo Pilipinas News. Nagpaanda mga Antique Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga hindi anay maglagaw o kung ipaiway ang paglagaw-lagaw subong nga yara ang shearline nga nagaresulta naman sa malain nga panahon. Iniagod malikawan ang wala ginapaabot ng mga insidente labi pa subong nga nagaulan-ulan kag basa ang dalan. Nagapahanumduman ang opisina nga likawan ng mga dalan nga prone sa landslide o kung pagkatiphag sang duta kag hindi magtabok sa mga kasubaan bangod sa posibleng nga mabaskog nga current sang tubig. Sa mga mangingisda naman nagpangabay ang PDRRMO Antique labi na sa magagmay nga mga sakayan sa ila lugar nga likawan ang magpalawod kay delikado ang kadagatan. Gininyo man sang opisina ang tanan nga magmonitor sa lakat sang panahon pinaagi sa pag-asa. Radyo Pilipinas News. Halin sa 14, nagsaka pa sa 23 ang kaso sang fireworks-related injuries nga nabalag sa bilog nga Western Visayas. Iniasandig sa datos ng Department of Health, Western Visayas Center for Health and Development, halin sang Disyembre 21 tubtob Enero 2. Quitis ang nagapanguna kabangdanan sa mga fireworks-related injury na may anong kakaso. Ginasundan ini sang 5 kakaso. Tigduha ang ang boga. Tigduha ang triangle kag whistle bomb. Samtang isa naman ang nalukpan sang baby rocket, sky rocket, piccolo, luces, bamboo cannon, bilong-bilong. Lakip na ang wala matumod pa nga palupok. Ang 18 kakaso nabulong na. Kag nakapauli na samtang naka-admit naman sa balay bulungan ng 3 pa kakaso. Ang isa nagpamalibad nga magpa-admit kag ang isa ginsaylo sa lain nga ospital. Radyo Pilipinas News. Nagdangat sa 10,469 ka mga senior citizens kag persons with disability sa Iloilo ang nakarehistro sa PhilSys pinagi sa house-to-house service sang Philippine Statistics Authority sang tuig 2025. Isa na diri ang 110 anyos nga si Lola Jovita Aranga sa Barangay Ilong Bukid, San Rafael, Iloilo. Ang tikang kabayan sa mga pagtingwa sang ahensya nga masigurado ang pumuluyo sa probinsya nga may kabudlayan sa pagbisita sa registration center ang maserbisyohan kag hindi mabayaan sang programa. Samtang nagdangat naman sa 73,053 katawo sa Iloilo ang natigayon nga makarehistro sa bugos nga tuig 2025. Ining ginalakipan sang 12,382 ka 0 to 4 years old. 60,000 naman masobra ang edad 5 ka tuig pataas. Subong nga Enero 5, lauman nga magapanumbalik ang registration sa PhilSys kag ginalauman man ang PSA Iloilo nga madamo pa nga mga Ilonggo ang magaparehistro. Radyo Pilipinas News. 13 ka mga OFW kag dependents nagtapos sa technical training sa General Virtual Assistant 2.0
sang DICT 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni Marian Grace Erenyet. Nagtapos sa technical training si General Virtual Assistance 2.0 ang anong ka-overseas sa Filipino worker o kung OFW kag 7 ka OFW dependents nga ginpangunaan sa Department of Information and Communications Technology o kung DICT. Ang training kamay sa partnership sa Department of Migrant Workers o kung DMW kag Overseas Workers Welfare Administration o kung OWA sa strengthening the Philippine workforce through adaptive and responsive digital knowledge o kung SPARK na inisyatibo sa DICT. Sa idalom sa programa, gipaidalom sa 5-day face-to-face training kag 2 ka semana nga online exposure kag hands-on virtual assistance practicum na gindisenyo para maghatag sang real-world experience sa digital kag AI-enabled virtual support services ang mga partisipante. Isa sa mga highlights ng programa ang paghatag sa special recognition kay John Horidico nga OFW graduate kinahar bilang virtual assistant sa ginhiwat nga online exposure phase ng training. Si Horidico isa ka mechanical engineer kag anay senior SCADA operator sa United Arab Emirates sa sulod sa 12 ka tuig antes nagpauli sa Pilipinas ang 2020. Mag-uumpisa na siya sa iya ubra sini nga bulan sang Enero. Ang sport training gina-empower ang mga OFW kag ila pamilya sa practical digital kag AI-assisted skills para sa ila pagpangita sang ubra. Nagaserbe maini bilang reintegrasyon sa mga OFW para mabuligan sila sa pagpangita sang ubra sa remote nga setup. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa official page sang Iloilo City Government gipahayag sa syudad sang Iloilo nga ginaksyonan na ang insidente sang water leakage sa redevelop nga Iloilo Central Market kasunod sa matabo na mabasko nga pag-ulan sang Enero 2, Biyernes, handik sa inisyal nga pagpangusisa sang LGU ginatumod nga may bara sa drainage line nga nangin ginhalinaan sang pagkaguba sang pila ka tiles sa salog. Sa karon ginpasalig sang syudad nga naisla na sang kontraktor ang mga naguba nga floor tiles kag ulian ang mga apektado nga mga vendors pagkatapos sa investigation report. Agud masiguro nga hindi na maliwat ang pareho nga insidente, maiwaton pagid nga joint inspection sa Lunes nga adlaw kung karon nga adlaw ang mga tiglawas ng SM Iloilo City Government kag sang kontraktor. Ginklaro sang Iloilo City Government nga yara pa sa 6 ka bulan ang warranty sang redevelop na Iloilo Central Market. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagdangat na sa masobra 4 gatos ka mga sites ng libre Wi-Fi o kung public Wi-Fi ang natukod sa Department of Information and Technology o kung DICT sa bilog ng Western Visayas kag Negros Occidental sang tuig 2025. Inimakitan sa mga nanaway-tuway nga plaza, health center, pantalan, terminal kag paluparan kag mga opisina sang gobyerno sa mga syudad, kabanwahanan kag barangay. Sa 414 ka public Wi-Fi sites na hamtang ang 110 sa probinsya sang Iloilo, 109 sa Aklan, 73 sa Guimaras, 47 sa Negros Occidental, 41 sa Capiz, 34 sa Antique. Suno kay DICT Western Visayas Regional Director Engineer Reynaldo C. ang free public Wi-Fi ay nagaserbe na wong sang gobyerno sa mga komunidad labi na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Sa 2026, handom pa sa DICT Western Visayas nga malabot ang mas madamo pa nga komunidad sa rehiyon nga wala pa sang access sa internet tubtob karon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa kabalita, 200 ka partner beneficiaries sa Idalom Sandole tupad sa Guimaras nagbaton sang cash assistance gikan sa DSWD. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagbato sa cash assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 200 ka partner beneficiary sa dalan sa Department of Labor and Employment o dole tulong panghalap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o Tipag Convergence Program sa Isla Sang Guimaras. Ang mga partner beneficiary nga gikan sa San Lorenzo Guimaras ang kabay sa proyekto ng local adaptation to water access o lawa kag breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished o binhi. Gimpay dalom ang mga partner beneficiaries sa nanartuhan nga community-based activities kapareho sa pagtukol sa communal gardens, construction sa small farm reservoir, kag tree planting activities sa sunod sa 20 kaadlaw nga cash for work program. Ang inisyatibo nagatuyo nga maghatag sa palangabuhian sa mga beneficiaryo samtang ginapabaskog ang resilience sa komunidad kag seguridad sa pagkaon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Pilipinas News. Apat na tuig bata patay sa aksidente nga nalukpan sa Armas Lutang sa probinsya ng Capi. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Carros. Patay ang apat ka tuig nga bata matapos aksidente nga nalukpan sa pusil sa iyang mismo lolo sa sitio Cabalantian, Barangay Agloloway, Hamindan, Capiz, ang kaagawad sa bagong tuig Enero 1, 2026. Base sa report ng kapulisan ng palupok ko sila sa kuwasang balay, bilang pagsupalaw sa bagong tuig sangging kuwasang lulong ipusil kag sangging tungtong sini sa lamesa, aksidente sini nga napitik ang pusil kag naigo sa ulong apo sini nga nagahampang. Gindala pa sa ospital ang biktima at ang gindeklara ini nga dead on arrival. Nagsungka man ang lolo kag turn over ang pusil sa kapulisan. Sa karon yara nasa kustodiya sa kapulisan ang lolo samtang ginahulat ang desisyon sa pamilya kung magapasaka sang kaso. Ini na ikaduha nga kaso sa accidental firing sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Public. Radyo Pilipinas News. UILG Iloilo nagpalabot sang simpatya sa pamilya sa nagtaliwan nga vice alkalde sang Dueñas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Nagpalabot sa simpatya Department of Interior and Local Government Iloilo Province sa pamilya sa nagtaliwan nga vice alkalde sang Dueñas, Iloilo. Pinakilala sa DILG Iloilo Province ang tinuig nga serbisyo kag commitment ni Vice Mayor Amy Paz Lamasan sa Pumbuloy sang Dueñas. Ang iyang legasiya sunod sa DILG sa pagpamuno kag serbisyo magapadayon nga magahatag inspirasyon sa kadam-an. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas News. Masobra sa 200,000 ka mga turista ang nabalhag na arrival sa Boracay Island sa bulan sa Disyembre sa naligad nga tuig. Sa datos sa Malay Boracay Tourism Office yara sa 227,828 ka turista nagbakasyon halin sa Disyembre 1 tubtob 31. Kalabanan sa mga turista ang domestic na naglabot sa 182,913 samtang masobra naman 40,000 ang mga foreigner. Radyo Pilipinas News. Formal na nga nagretiro bilang alagad sa gobyerno si Direktor Maria Dinda Tamayo matapos ang 43 ka tuig nga pagpangalagad sa gobyerno. Si Tamayo nagpungko bilang OIC Regional Director sa Department of Trade and Industry Western Visayas halin sang Agosto 2025. Sa piyak sang malipot nga tion nga nagpangalagad siya bilang pinuno sa nasambit nga opisina, gintingwaan sini nga matagan atensyon ang pagpabaskog sa mga local MSME sa global halal economy. Ginatagan man sa igtulopangod sang direktor ang pagpapag-on sa digitalization. Ang masobra 43 ka tuig nga pagserbisyo ni Tamayo sa ahensya, nagsugod siya pagpangalagad bilang casual employee sa National Cottage Industries Development Authority o CONASIDA. Ang iya kapisan nga dedikasyon ang nagbunga agud tugyanan siya sa mas mataas nga posisyon. Si Tamayo nagserbi man bilang isa sa mga division chief sa DTI Region 6 kag nangin pinuno sang provincial nga opisina sa ahensya sang Guimaras, Antique kag Iloilo. Sa iya pagbiya sa pwesto, nagpalabot si Tamayo sa iya tuman nga pagpasalamat hindi lang sa iya nangin kaupdanan kundi pati na sa tanan nga MSME nga iya lubos nga ginaalagaran. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:21 sa aga. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News karon nga adlaw sa Lunes, Enero 5, tuig 2026. Kadasig lang, no? Sa nagligad, New Year lang, tas saulog ta New Year, subong. Ari na kita sa ikalima nga adlaw sa bulan sang Enero. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, di-share, follow kag like lang sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo, kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat sa mga nag-upod sa aton sining FB Live. Ma'am Juvie Susmenia, Sir Magdaleno Fajardo, good morning sa aton mga Facebook Live viewers. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Updanay kita sa mga programa sang Radyo Pilipinas Iloilo subong nga 2026. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyong tagbalita kada aga, Janelle Baclaim. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing.
libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.